Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3316. Buwisit, nagalit ng husto si Daryl nang makita niya kung paano gumawa ng kwento si Grady. Gusto niya sanang sumagot pero masyadong matindi ang tinamo niyang mga sugat habang nakaselyo naman ang kanyang mga acupoint kaya hindi na siya nakakuha pa ng lakas para makapagsalita. Dito na nanukso si Yanhong kay Daryl habang ipinapakita ang nakakainis niyang ngiti, lumapit siya kaya Daryl para makipaglokohan dito. Nasurpresa naman ako nang magawa ng kilala sa Nine Mainland na si Daryl ang bagay na ito. Isa kang hipokrito pero nagawa mo pa ring umastang nasa tama sa harapan ko, papayag ka na ba sa kondisyon ko o hindi? Tumawa naman dito si Daryl pero hindi na siya nagsalita pa. Sige na, sanggal ni Yanhong, naku-curious lang ako sa kung gaano katagal kita dapat asarin para makita namin ang tunay mong kulay. Dito na tumingin sa kanyang paligid si Yanhong habang dahan-daang sinasabi na, wala nang kakayahan ang taong ito na makipaglaban kaya ikaw na ang bahala sa kahit na anong gusto mo sa kanya. Pagkatapos nito ay agad na hinahawakan ni Yanhong ang lupa gamit ang kanyang mga daliri sa paa bago lumipad palayo. Sa loob ng isang iglap ay agad na nawala ang imahe nito sa paningin ng lahat. Hindi pa sumusuko si Yanhong nang tuluyan kay Daryl. Naisip dito na dapat munang maghirap si Daryl sa kamay ng mga taong namula sa Pearl City. Muli siyang magpapakita sa sandaling hindi na kaya pa ni Daryl para makipagnegosasyon dito. Buwisit, nagulat ng husto si Daryl nang makaalis si Yanhong. Dito na siya tuluyang natulala, umalis ba talaga siya, grabe. Dito na nakabalik sa katotohanan ang isip sina Seth at Grady, nasabik sila ng husto nang makita nila ito. Daryl, dito na tumingin ng bastos si Grady kay Daryl, nakita mo ba yun? Mukhang marami kang ang kasalanan sa mundo kaya dito pa lang ay pinaparusahan ka na ng Diyos. Siguradong ipinadala niya ang babaeng yun para parusahan ka. Kasabay nito ang pagkaway ni Seth sa kanyang kamay habang sumisigaw ng, atalin niyo na si Daryl ngayon din. Dito na nagmamadaling dumating ang ilang mga tao para atali si Daryl. Nakaselyo ang mga acupoint ni Daryl kaya hindi na niya nagawa pang labanan ang mga ito, walang hiya kayong mga hayop kayo. Dito na lumabas ang isang middle-aged na babae sa gitna ng maraming tao, ito ay walang iba kag hindi si Laura, ang kasambahay ng pamilya Damien. Agad niyang minura si Daryl nang makarating siya sa harapan nito, walang ibang ibinigay sa'yo si Master Damien kundi kabutihan pero nagawa mo pa rin siyang patayin. Dapat lang na mapunta ka sa impyerno, dito na niya dinuraan si Daryl sa mukha. Hindi ito magagawa ni Laura kanina dahil mukhang hindi magagawang labanan ng kahit na sino si Daryl na parang isang Diyos ng digmaan. Pero nagbago na ang lahat sa mga sandaling ito, nasugatan ng husto si Daryl nang dumating na maladiwatang binibini bago siya nito atali kaya hindi na kailangan pang matakot ni Laura sa mga sandaling ito. Walang kwentang hayop ka, patayin niyo na siya. Oo nga, ibigti niyo siya sa harap ng lahat. Habang nasa gitna ng kanilang panenermon, maraming mga taong mula sa naglalakihang mga pamilya ang tumitig kay Daryl. Noong una ay nagawang patumbahin ni Daryl ang napakarami nilang mga bantay kaya hindi na makapaghintay ang mga ito na wasakin at balatan siya ng buhay. Wala naman ang gana si Daryl na ipaliwanag ang kanyang sarili sa harapan ng galit na mga tao sa paligid. Ang mayor namang si Seth ay nakapasok sa circle ng mga kilalang pamilya sa Pearl City para magawa ang mga pansarili niyang plano. Kaya hindi na kailangan pang ipaliwanag ni Daryl ang kanyang sarili, kumalma kayong lahat. Sigaw ni Seth, dito na siya naglakad paabante bago tingnan sa mga mata si Daryl at nanlalamig na sabihing, inaamin mo na ba ang mga kasalanan mo ngayon, Daryl? Ha? Huminga naman ng malalim si Daryl bago walang takot nitong tiningnan si Seth. Hindi ko pinatay si Master Damien kaya ano bang kasalanan ko? Nagalit naman dito ng husto si Seth, dito na siya sumigaw ng, masyado ka talagang matigas. Nagawa ng tumstigo ang tauhan ni Maverick laban sa'yo kaya ano pa ang masasabi mo rito? Dito na umabante si Grady para sumigaw ng, huwag na tayong makipaglokohan sa kanya, dapat na natin siyang turuan ng leksyon. Tumango naman dito ang mga sam-asang ayon na miyembro ng mga kilalang pamilya sa Pearl City.
Oo nga, marami ng mga bantay ang nasugatan ng lalaking iyan kaya dapat lang na hindi tayo magpakita ng anumang klase ng awa sa kanya. Kabanata 3317. Turuan mo na siya ng leksyon nang makita natin kung gaano ito katigas. Narinig naman ni Seth ang sigaw ng mga tao sa paligid kaya agad niyang ikinaway ang kanyang kamay nang walang pag-aalinlangan. Halika't suntukin ito hanggang sa umamin siya sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos nito ay naglakad paabante ang personal na bantay ni Seth habang hawak ang isang malambot na latigo sa kanyang kamay. Gawa sa bakal na wire at matalim na buto ng baka ang latigong ito na nagpatibay dito ng husto. Natuwa naman si Grady habang niloloko niya si Daryl, sinasabihan na kitang umamin ka na sa mga kasalanan mo sa lalong madaling panahon kung ayaw mong magdusa ng husto, Daryl. Natuwa naman si Grady nang sabihin niya yun. Wala nang tsansa pang mabuhay si Daryl sa sandaling umamin nito sa ibinibintang sa kanya. Buwisit, nainis at nagulat naman dito si Daryl, kasabay nito ang sumisanggal niyang sagot kay Grady. Huwag kang masyadong magmalaki Grady, hinding-hindi kita papakawalan hanggat humihinga ako sa mundong ito. Nagmukhang walang pakialam di Daryl habang nakakaramdam ng stress sa kanyang dibdib. Buwisit, siguradong mabubuli ang sinumang tao na mawawala ng advantage. Hindi sana ako mapapasa kamay ng mga taong ito kung hindi lang ako tinambangan ni Yanhong kanina. Dito na nawala ng pasensya si Seth na sumigaw ng, simulan niyo na. Agad na itinaas ng sundalo ang kanyang latigo na ipinamhambalos niya kay Daryl. Dito na narinig ng lahat ang isang malakidlat na tunog habang nagpapakita ang isang nagdudugong sugat sa katawan ni Daryl na kumalat ng mabilis sa suot nitong damit. Buwisit, huminga ng malalim si Daryl nang maramdaman niya ang matinding sakit na kanyang tinanggap. Dito na nagngit-ngit ang kanyang ngipin para pigilan ang kanyang sarili sa pagsigaw. Dito na tuluyang namula ang kanyang mga mata sa sobrang galit. Nagdilim naman ang mukha ni Seth nang makita niya na hindi pa rin umaamin si Daryl sa kanyang kasalanan. Sabihin mo na sa amin, pinatay mo ba talaga si Master Damien? Suminghal naman dito ang hindi nagsasalitang si Daryl. Nagalit dito ng husto si Seth kaya agad nitong sinabihan ang bantay na ipagpatuloy ang paglatigo kay Daryl. Whip, 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 walang tigil na iwinagayway ng bantay ang latigo na tumatama ng paulit-ulit sa katawan ni Daryl. Naselyohan ang acupoint ni Daryl kaya hindi nito nagawang igalaw maging ang kanyang mga daliri. Ito ang dahilan kung bakit wala na siyang nagawa kundi kagatin ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos ng isang sandali ay nabalot ang buo niyang katawan ng sugat habang makikita ang malalaking punit sa suot niyang mga damit. Matagumpay naman ngumiti si Grady at ang kanyang mga kasama nang makita nila ang naghihirap si Daryl. Kahit na masyadong malakas si Daryl ay nagawa pa rin nila itong mahuli, sa huli hindi ba? Kasabay nito ang pagkakita ng nakatayo sa isang tabi na si Lolita sa dagwang katawan ni Daryl, matalim itong tumingin kay Daryl gamit ang nandidiri niyang mga mata. Hindi na kaya pang panuorin ni Lolita ang mga nangyayari pero agad pa rin siyang nawala ng pakialam dito nang maalala niya ang malatrahedyang pagkamatay ng kanyang lolo. Hindi na kaya pang tiisin ni Daryl ang walang tigil na panglalatigo sa kanyang katawan. Dito na nagngit-ngit ang kanyang ngipin habang sumisigaw kay Seth ng, isa kang mayor pero hindi mo man lang malaman ang tama sa mali. Nangyari ang lahat ng ito dahil nagawa akong pagbintangan ni Grady pero nagawa mo pa ring magbulag-bulagan sa mga ginawa niya. Siguradong pagbabayaran niyo ng 10 beses ang ginawa ninyong ito sa sandaling makaligtas ako rito, at kayong mga kilalang pamilya ng Pearl City. Walang sino man sa inyo ang makakaligtas sa responsibilidad ng ginawa ninyong ito. Gigil na nagsalita si Daryl na parabang nagbibigay siya ng babala mula sa impyerno. Ha? Nang inig naman si Seth kasama ng mga miyembro ng prominenteng pamilya nang marinig nila ang babala ni Daryl pero agad pa rin silang nagalit pagkatapos nito. Nagmamatigas pa rin siya, patayin niyo na siya ngayon din, pagkatapos maamon ng galit ng mga tao sa paligid. Agad na binunot ni Seth ang mahaba niyang espada bago siya maglakad papunta kay Daryl. Dito na niya sinabing, kung ganoon ay hindi mo aaminin ang ginawa mong kasalanan, kung ganoon ay tutuperin ko na ang kagustuhan mong mamatay. Dito na itinaas ni Seth ang kanyang espada at itinutok sa puso ni Daryl. Buwisit, namula ang mga mata ni Daryl nang makita niya ang papalapit na espada ni Seth, hindi niya magawang isuko ang lahat sa tadhana sa mga sandaling ito. Mamamatay na lang ba ako ng ganito na lang? Hindi, Kabanata 3318. Mayor,
nang bigla nilang marinig ang isang nagmamadaling boses bago tumama ang espada kay Daryl, isang malabayaning imahe ang dumating para pigilan si Seth. Ito ay walang iba kundi si Thea. Thea, napasimangot naman ng husto rito si Seth habang nanlalamig na sinasabing, "Ano ang ginagawa mo? Umalis ka sa harap ko." Masyadong arugante si Daryl, kaya dapat na siyang mamatay ngayon. Binabangga na niya ako kasama ng mga prominenteng pamilya sa Pearl City. Kasabay nito ang pagsimangot ng mga tao sa paligid ni Grady. "Mayor, nababahala namang napakagat si Thea sa kanyang labi habang sinasabi na, huwag kang magpadala sa emosyon mo. Mayroong batas sa principality na nagbabawal sa anumang klase ng pagbitay sa harap ng publiko, lalabagin mo ang batas na ito sa sandaling patayin mo siya rito." Dito na nainerbiyos na tiningnan ni Thea si Daryl ng ilang beses habang naguguluhan sa kanyang sarili. Naniniwala siyang sinatop lang si Daryl kaya paano niya magagawang panuurin ang pagbitay dito? Ha? Natahimik naman si Seth nang marinig niya ang mga sinabi ni Thea. Dito na niya ibinalik ang kanyang espada habang galit na sumisigaw ng mga bantay. "Dalhin ninyo si Daryl sa kulungan." Magtitipon-tipon ang mga tao sa harap ng syudad bukas ng umaga para saksihan ang pagbitay kay Daryl. Gustong-gusto ng patayin ni Seth si Daryl pero tama ang sinabi ni Thea tungkol sa batas ng principality na nagbabawal sa biglaang pagbitay ng kahit na sino sa isang nagkasalang tao, at bilang isang mayor ay nararapat lang na sundin niya ang batas na ito. Clump, 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 hindi nagtagal ay agad na umabante ang ilang mga sundalo para umalis sa manor kasama si Daryl. Nakahinga na ng maluwag si Daryl sa mga sandaling ito habang binibigyan ng nagpapasalamat tingin kay Thea. Hindi niya inaasahang tutulungan siya ni Thea sa importanteng sandali na ito. Agad namang umalis ang mga miyembro ng prominenteng mga pamilya matapos dalhin ng mga bantay si Daryl. Si Grady na lang ang nag-iisang natira sa loob ng manor, Lolita. Nakita ni Grady ang pag-alis ng lahat kaya nagluluksa itong naglakad palapit kay Lolita habang ipinapakita ang bahagyang ngiti sa kanyang mukha. "Wala na si Master Damien, hindi na natin maibabalik pa ang kanyang buhay kaya huwag ka nang malungkot." Nagpakita si Grady ng malungkot na itsura habang nagdiriwang ang kanyang puso. "Tapos na ngayon si Daryl kaya wala nang kahit na sino ang makapipigil sa akin." Nakahinga naman ng maluwag si Lolita habang sinasabi na, "Maraming salamat sa pagpunta mo ngayon para ilantad ang mga kasalanang nagawa ni Daryl. Dahil kung hindi ay nagawa pa siguro nito akong lokohin." Nakaramdam ng pandidiri si Lolita nang marinig niya ang pangalan ni Daryl. "Hindi, okay lang yun." Pangkaraniwang kaway ni Grady sa KSNY ang kamay, isang kagalang-galang na tao si Master Damien kaya dapat ko lang itong gawin para sa kanya. Dito na inilapit ni Grady ng kaunti ang kanyang sarili kay Lolita. "Dapat lang na malaman mo ang nararamdaman ko para sa'yo, Lolita. Magagawa mo ba akong pakasalan sa sandaling mahatulan ng bitay si Daryl bukas? Wala na si Master Damien kaya wala nang mag-aalaga pa sa'yo. Huwag kang mag-alala dahil magiging maganda ang trato ko sa'yo." Umaasa namang tumingin si Grady kay Lolita habang naghihintay ang pagpapayag nito. Pero iniling pa rin ni Lolita ang kanyang ulo habang sumasagot ng, "Pasensya ka na Grady pero ayaw ko munang pag-usapan ang tungkol sa pagpapakasal sa ngayon. Kahit na magpakasal man ako sa kahit na sino, dapat lang nagawin ko ito sa susunod na taon pagkatapos kong magluksa sa pagpanaw ng aking lolo." Sinabi ba niya na magluluksa muna siya sa kanyang lolo ng 1 taon? Nadismaya rito ng kaunti si Grady pero nagkunwari pa rin siyang naiintindihan si Lolita at tumatainggong sumagot ng, "Isa ka talagang mabait na apo Lolita. Huwag kang mag-alala dahil hihintayin kita hanggang sa maging handa ka na sa pagpapakasal, hindi naman ganoon katagal ang 1 taon kaya siguradong magagawa ko ito." Pagkatapos nito ay nakipag-usap muna ng kaunti si Grady kay Lolita bago masayang umalis sa manor. Kinagabihan sa loob ng bilangguan sa Pearl City, kasalukuyang nakatali si Daryl sa loob ng isang madilim at maduming selda. Wala siyang kahit na anong lakas para makagalaw sa paligid. Nakaramdam ng lungkot si Daryl habang pinapakinggan ang tunog ng dagat sa malayo mula sa pintuan ng kanyang selda. Ilang beses siyang nilatigo kaninang umaga kaya masyado pang masakit at sariwa ang kanyang mga sugat, maliban pa ito sa pagselyo ni Yanhong sa kanyang acupoint. Pero hindi pa rin nagpatumpik-tumpik pa si Daryl para hayaan sa tadhana ang kanyang magiging kapalaran.
Agad siyang nagngit-ngit habang tinutiis ang sakit na kanyang mararamdaman para magamit ang kanyang internal energy sa pagtanggal ng selyo sa kanyang mga acupoint. Kabanata 3319, at sa wakas pagkatapos ng isang oras ng paghihirap ay nagawa na ring pakawalan ni Daryl ang kanyang mga acupoint. Peter Patter, bago pa man makahinga ng maluwag si Daryl ay nakarinig na ito ng mga tunog ng yapak sa labas ng kanyang selda. Naging magaan ang mga tunog ng yapak na papalapit sa kanya, at pagkatapos ay bigla na lang itinulak pabukas ang pintuan papasok sa kanyang selda. Dito na pumasok ng mabilis ang isang magandang imahe sa maliit na puwang ng pintuan. Buwisit, nagpadala ba si Grady ng isang tao para patayin ako? Nagulat ng husto dito si Daryl kaya agad niyang tiningnan ang pintuan. Pero agad siyang nakahinga ng maluwag noong makita niya kung sino ang pumasok sa kanyang selda. Ang taong ito ay nakasuot ng armor na para sa mga knight, at nagkaroon din ito ng maganda at sexing katawan. Nagmukha din itong bayani at tama, ito ay walang iba kundi si Thea. Bakit ka nagpunta rito Thea? Nasusurpresang tanong ni Daryl. Hindi naman sumagot si Thea habang naglalakad ito paabante para tingnan ang mga sugat ni Daryl, at pagkatapos ay agad itong nanarmon kay Daryl. Bakit ba kasi hindi ka nakinig sa akin kaninang umaga, Daryl? Nagpumilit ka pa rin banggay ng mayor at ang prominenteng mga pamilya, paano mo sila nagagawang labanan ng mag-isa? Mukhang naiinis si Thea nang sabihin niya ito kay Daryl, pero agad pa ring makikita ng kahit na sino ang pag-aalala na ipinapakita ng kanyang mga mata. Phew, nakahinga naman ng maluwag si Daryl habang mapait na ngumiti at sumasagot ng, sumugal ka ba na magpunta rito para sermonan ako? Nahuhulog ka na ba sa akin? Agad na namula ang mga pisngi ni Thea habang sumasagot ng, manahimik ka at huwag nang makipaglukohan pa. Halos mamatay ka na kaninang umaga, at pagkatapos ay agad niyang tinulungan si Daryl na tanggalin ang mga bakal na nakapalupot sa katawan nito. Kakaunti lang ang mga bantay sa mga oras na ito, sasamahan kita paalis ng Pearl City pero huwag na huwag ka nang babalik pa rito, seryosong sinabi ni Thea. Nadala at naantig naman dito si Daryl habang hindi maiwasang mapatanong ng, gusto mo akong pakawalan? Hay, nagbuntong hininga na lang si Thea, at pagkatapos ay ipinakita ng kanyang mga mata ang komplikado nitong mood. Inimbestigahan ko ang tauhan ni Maverick na si Amos kahapon, malinaw na binayaran lang ito ni Grady pero wala pa akong sapat na ebidensya para magsampa ng kaso sa kanya. Kaya naniniwala ako na sinatop ka lang nila, dito na biglang nagbago ang tono sa pagsasalita ni Thea. Malapit ang mayor sa pamilya McLaren at sa iba pang mga pamilya, kaya hindi naging maganda ang ginawa mong pagbangga sa kanila kaninang umaga. Papakawalan kita ngayong gabi hindi dahil gusto kita kundi dahil nararapat lang sa'yo na makatanggap ng hustisya, naiintindihan mo ba? Nanahimik naman si Daryl nang mapakinggan niya ang mga sinabi ni Thea, agad siyang humanga sa pagkampi nito sa tama. Kahit na hindi masyadong naging malakas ang babaeng knight na si Thea ay nagawa pa rin itong magkaroon ng malakas na paniniwala sa hustisya. Dito na emosyonal na nagtanong si Daryl ng, ano na ang mangyayari sa sandaling mapakawalan mo ako rito? Ngumiti naman si Thea at sumagot ng, huwag kang mag-alala. Walang kahit na sino ang nakakita sa aking pumasok dito, nauubos na ang ating oras kay Dalian mo na. Pagkatapos nito ay agad na umalis ng bilangguan si Thea kasama si Daryl. Hindi naging ganoon kalaki ang Pearl City kaya mabilis na nakakilos ang dalawa. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sina Daryl at Thea sa gate papalabas sa city. Napatigil na lang sa paglalakad si Daryl noong papaalis na ito sa city. Nakaramdam siya ng kaunting paggalaw sa labas ng city gate. Dito na naku-curious na nagtanong si Thea nang makita nito ang biglaang paghinto ni Daryl. Ano ang problema? Ayaw mo pa bang umalis ngayon? Pagkatapos nito ay sinundan niya ang tingin ni Daryl at agad na nagulat sa kanyang nakita. Nakita niya rito ang tahimik na pagtayo ng maraming tao sa labas, naghihintay ang mga ito sa tabi ng kalye sa labas ng city gate. Nakasuot ang leader nito ng isang magandang robe habang ipinapakita ang nagdidilim niyang mukha. Ito ay walang iba kundi ang mayor nilang si Seth, Thea. Dito na biglang napatingin si Seth kay Thea habang sumisigaw ng, nakaisip ako ng mali nung pigilin mo akong patayin si Daryl kaninang umaga. Mukhang malapit pala kayo sa isa't isa, dito na sumigaw si Seth ng, dapat lang na sumama ka sa amin ng kusa, Thea. Ano sa tingin mo ang parusa na dapat mong matanggap? Ops, dito na namutla ang magandang mukha ni Thea,
Nagulat siya sa biglaang mga nangyari. Hindi niya inaasahan na pagsususpetsahan siya ni Seth, kalmado at nasa posture namang tumayo si Daryl sa isang tabi habang nagpapanik sa kanyang sarili. Kabanata 3320, Seth, ginawa ni Daryl ang buo niyang makakaya para kumalma. Dito na siya sumigaw kay Seth ng, "Bakit ba siguradong sigurado ka nang pinatay ko si Master Damien noong marinig mo ang one-sided na pahayag ng tauhan ni Maverick? Mukhang marami-rami na nga ang mga nagpapanggap mong benepisyo mula kay Grady. Isang nakakatawang bagay ang pakikipag-alyansa sa iba't ibang mga kilalang pamilya bilang isang mayor. Pero nagawa mo pa ring pag-usapan ang tungkol sa pagkampi sa tama at sa hustisya, isa kang hipokrito, ha?" Nagalit ng husto si Seth, wala na siyang panahon para makipaglokohan kaya agad itong sumigaw ng, "Dakpin niyo ang dalawang yan, patumbahin ninyo sila sa harapan ko." Dito na biglang sumugod ang nasa 100 mga bantay papunta kay Daryl. Buwisit, napamura naman si Daryl sa kanyang sarili nang makita niya ang pag-atake ng mga sumusunod na bantay. Dito na niya ginamit ang kanyang internal energy para sagupain ang mga ito, kasabay nito ang pagbunot ni Thea sa kanyang espada. Masyado pa ring masama ang lagay ng mga sugat ni Daryl, kahit na nagawa na niyang pakawalan ang kanyang mga acupoint. Nagagawa niyang sagupain ang mga pag-ataking ito kapalit ng mabilis na pagkaubos ng kanyang lakas. Boom! Nang biglang matamaan ang likuran ni Daryl ng suntok mula sa isang bantay, dito na gumawa ng nasasaktang ingay si Daryl habang nanginginig ang buo niyang katawan. Napaatras na lang siya ng ilang beses bago samuka ng dugo. Nabahala ng husto si Thea nang makita niya ito kaya agad niyang ginamit ang kanyang espada para paatrasin ang ilang mga tao sa kanyang harapan bago sumugod papunta kay Daryl. Agad niya itong sinuportahan sa pamamagitan ng paghawak sa isa nitong braso. "Ayos ka lang ba, Daryl?" "Okay lang ako," iling ni Daryl sa kanyang ulo habang pinupunasan ang dugo sa kanyang labi. Buwisit, hindi sana siya manghihina ng ganito kung hindi dahil sa pananambang ni Yanhong at sa 12-dosenang paglatigo na natanggap niya kaninang umaga. Sa bagay umalis na si Olena at ang mga tauhan ng Blood Hand Organization sa Pearl City 2 araw na ang nakakalipas. Hindi sana madedehado ng ganito si Daryl kung nandito lang si Olena. "Thea!" Tumayo lang doon ang nagdidilim na si Seth habang sumisigaw ng, "Isang mamamatay tao si Daryl kaya hindi mo dapat kawawan ang kanyang pagkamatay. Bilang kapitan ng mga bantay ay nagawa mong makipagsabuatan sa kanya, iniisip mo pa ba kung ano ang maaaring maging kapalit nito? Ibaba niyo na ang mga hawak ninyong sandata kung gusto mo pang bigyan pa kita ng isa pang pagkakataon." Nagmukha namang determinado ang itsura ni Thea habang sumasagot ng, "Huwag ka nang maging hipokrito. Ilang taon na rin akong naglingkod sa'yo kaya kilala na kita, matagal ko nang iniisip na bumaba sa aking tungkulin ng dahil sa'yo." "Sige kung ganoon," nang inig naman sa galit si Seth habang tumuturo kay Thea at sumisigaw ng, "Binigyan na kita ng pagkakataon kaya huwag mo akong sisihin kung mawawalan ako ng awa sa'yo." Bitihin niyo na sila ngayon din, wala sa sariling kumislap ang mga mata ni Seth nang sabihin niya ito. Nagawa siyang pagtaksila ng tauhan niyang naglingkod sa kanya ng ilang taon kaya paano siyang hindi magagalit dito ng husto. "Patayin ninyo ang dalawang yan," nasa 100 nga bantay ang sumigaw at sumugod paabante. Hindi ito nagawa ng mga bantay kaninang umaga noong banggain ni Daryl ang mga prominenteng pamilya na parang isang Diyos ng digmaan. Hindi na naging banta pa si Daryl sa mga bantay ngayong nasugatan na ito ng husto. Naging kalmado naman ang mukha ni Thea habang hinaharap ang mga bantay na umaatake sa kanila. At pagkatapos ay agad nitong itinulak palayo si Daryl habang seryosong sinasabi na, "Umalis ka na, Daryl. Ako na ang baalang pumihil sa kanya. Kinakailangan niyang panatilihin ang pagiging patas at hustisya sa lugar na ito kaya dapat lang nagawin niya ang lahat para makatakas si Daryl." Buwisit, natigilan naman si Daryl habang sumisigaw ng, "Nahihibang ka na ba? Sa dami ng mga bantay sa kabilang banda. Paano nito magagawang labanan ang mga iyon ng mag-isa, hindi ako hibang. Tandaan mo na ako lang ang nag-iisang babaeng knight sa Pearl City kaya hindi ako magagawang matalo ng mga bantay na ito." Dito na nakangiting kinumbinsi ni Thea si Daryl, "Sige na, umalis ka na." Agad niyang ginamit ang buo niyang lakas para itulak palayo si Daryl pagkatapos nitong magsalita. Wow! Dito na sumugod ang nasa 100 mga bantay para palibutan si Thea,
Sa loob ng isang iglap ay mabagsik na naglaban ang dalawang panig. Nakita ni Daryl kung paano gamitin ni Thea ang mahaba nitong espada na parang isang duwende sa gitna ng gabi. Masyadong naging magaan at mabilis ang paggalaw nito habang lumalaban sa kanyang paligid pero masyado pa rin talagang marami ang kanyang mga kalaban.